lahat. Ay, magandang gabi. At kami po sa mga kaibigan ni Ron, at saka ni Ivan, ay narito si April, si Edward, at atas nakita kita uli. At kami po ay lagi nag-iimbita dito po sa lugar ng Yaka, no? Sa iba't ibang lugar. Ang sabi namin, wala kayong ginagawa. Sa halip na tayo ay nakaupo lang dyan at binubulay-bulay natin yung ating mga problema, dito tayo magbulay-bulay. Ano ho? At kami po ay malugod at magpapasalamat na kayo ay aming makasama ngayong gabi. Alam po ninyo ang layunin po natin, nanay, sa ganitong mga pag-aaral at salita ng Diyos. Lahat ng tao sa mundong ito ay hindi makakaiwas sa isang bagay. Maski sino sa atin hindi makakaiwas kahit ang mga bata. Alam po kung ano yun? Sabihin nyo ano yun? Kamatayan. Kamatayan. Sino ba gusto kong pamarin? Ayaw ko pa. Gusto mo na? Ayaw ko pa. Ay, natataas ka na ng kamay. Mainit. Lahat tayong maging mula sa mga iyan, kung mainit. Mula sa mga bata hanggang sa katandaan, ay gusto natin mabuhay ng mahaba. Mahaba. Kaya na-invento yung mga cosmetic. Ano ba yung invento ng cosmetic? Yung Ang pabata. Napapahit pa kayo ng pabata. pagkatira ko, order na ako yan. Para aking bumata. Talaga naman. Para makaliwala sa kayo. Tatanda din kayo. Magiging tulad kayo namin ni nanay na mapakila ang buhok. Na-invento ngayon yung pampaitom ng buhok. Di ba? Kahit 80 na yung tao, itim pa rin ang buhok. Hindi pupuputi, bakit pinapatukan? Ngayon, hindi na itim ang uso. Ito na uso. Brown. Kayo, buti hindi naglalagay ng brown. No? So, marami tayong mga paraang ginagawa. Ang iba naman, para humaba ang buhay, anong ginagawa? Umiinom ng Supplement. ay kami. Diba? Ang iba naman, pag kami edad na, gusto humaba pa rin ang buhay, kakain ng ano? Gulay. So marami tayong paraan, ano? At kahit yung iba iika-ika na, ano ginagawa? Exercise. Ibig sabihin, longevity, pagpahaba ng buhay. Pero ang isang malungkot na katotohanan, mga kaibigan, na hindi alam ng mga tao na nais namin iparating. Pakinggan nyo maigi ito. This is not a joke. Ito po yung reality. Whatever we do, ano man ang gawin natin, mag-vitamins ka, mag-exercise ka, mag-ingat ka sa katawan mo, meron tayong isang katutunan. Pakibasa. Sa Hebreo 9:27, ayon sa Bible, ay may sinasabi po ang Diyos na hindi iniisip ni Mumanta. Maski ang mga kabataan, wala ito sa kaisipan natin. Ang isip natin sa mundong ito ay ano ho? Isipin natin bukas, bukas mamamasyal ako. Bukas kailan may pera ako. Bukas bibili ako nito. Ang iniisip natin yung ako, yung ating sarili. Bukas ano kaya ang kakainin namin? Bukas kaya ay gigising ako? Maraming natutulog na hindi na ho nagigising.
Ano ang dahilan? Ano ang nais iparating ng Diyos sa atin na ayaw bigyan ng panahon ng tao ang ganitong pakikinig? Basa. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Narinig yun? Narinig yun? Hebrew 9. Ulitin natin. Pakibasa ulit. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, Period. Saan tayo itinakda? Sa minsan, kamatayan. Kailan tayo mamamatay? Minsan. Sabi ng Lord, hindi natin alam kung kailan. Pero sabi ng Lola ko nung nabubuhay, meron lamang isang hayop na mahaba ang buhay, walang iba kundi ano? Ang pusa. 27. Ang kasabihan ng matatanda, ang buhay ng pusa ay siyam. Ang sabi ko, Nanay, bakit hindi tayo binigyan ng Diyos na siyam na buhay? Sabi ng Diyos, kung bibigyan ko kayo ng mahabang buhay, lalo kayong magpapakasama. Ang buhay ng tao minsan lang, pero napakasama. Di ba? Patayan dito, away dito, tigmaan dito, siraan dito, lahat magkasama ka. 27. Nanay Esther, hindi iniisip ng mga tao ang pabaliran ito, ayaw nilang pakinggan. Bakit maaaring ako sila? Ang sabi ng Diyos, tuloy natin, kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Minsan tayo. And then after death, pagkatapos na tayo mamatay, ang sabi ng iba, wala na, tapos na tayong lahat. No! May susunod. Matapos na ikaw ay malagutan ng hininga at mamatay. Gaya ni tatay, na una sa atin. Gaya ng apo nyo, na una na rin sa atin. May susunod sa mga namatay. Anong susunod? Pagkatapos, Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Merong judgment day na anuman ang ginawa natin nung tayo nabubuhay, mabuti man o masama, kaibigan, sisingilin tayo ng Diyos. Kaya ang kamatayan ng tao, hindi ito makapaglalagot sa kapananagutan natin sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos hanggat buhay tayo, makapakinig na tayo ng pabalitang ito. Kaya kami, wala kaming ginawa, kundi mag-imbita para lamang iparating sa inyo ang mensahe ng Diyos. Bilang Kristiyano, naniniwala tayo si Kristo babalik na ikalawa. Naniniwala po ba? Si Kristo babalik? Babalik si Kristo. Kailan babalik si Kristo? 24:14 ng Mateo. Pakinggan ninyo, kailan ang pagbabalik ni Kristo? Kailan niya pinangako ito at anong panahon siya darating? 14. Pakibasa po, Sister Albi. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ayun, ano sabi? At ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Saan ipangangaral? Sa buong mundo. Nanay, wala kayong mawala. Kami, wala nga kami kawala. Na ano, makakapinig tayo ng pabalita ng Diyos. Kapag nakarating na ang katotohanan ng pabalita ng Diyos sa buong mundo, siya namang pagdating ni Kristo na ikaw. Bukas ng gabi, tatalakayin ko, paano babalik si Kristo? Hindi alam ng mga tao yan. Alright.
Tututo tayo sa ating paksa, sa maikling pagpapaliwanag. Ano nakasulat? Ang layunin ng buhay. Gaano kahalaga ang buhay sa inyo? Ang buhay. Gaano kahalaga? Gaano? Paano nyo binibigyan halaga? Kayo mga kabataan, paano nyo binibigyan halaga ang inyong buhay? Paano? How? Sige nga, gusto ko marinig. Tulog ako maaga. Ano ba? Puso mo yan. Hindi ako inom ng alak. Ano ba? Hindi ako, Hindi ka Hindi ka magsusugat. Susugat ka ba? Ay, hindi, no? Hindi ka kakain ng Mars. Ay, hindi ka ba sa Mars ko? Ay, hindi. Mabuti naman. Alright. Kaya ko na itanong yan, na sapagkat gusto ng Diyos, ipaalam sa inyo ang kahalagahan ng buhay. Bisa, may ko sino. Alvin, i-correct mo ko. Nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating nanay, hindi tayo independent sa sarili. Tayo ay umaasa sa ating ina na nagdadala sa ating sakyan. Tama po ba? Lahat ng kinakain ng ating ina ay siya ring kinakain natin. Ano man ang pag-uugali ng ina mo, ay ugali rin ng batang sinapupunan mo. Kung ang ina nagdadalang tao umiinom ng alak, apektado ang lasing din yung bata sa loob. Kapag ang ina naman nagdadalang tao naninigarilyo, ang bata nagsisigarilyo rin. Kapag ang nanay palamura, ang sanggol, paglabas ko pumurahin ko. Totoo po yan. Ibig sabihin nun, namamana ng sanggol ang ugali ng ina. See? Yan ang kasalanan ng tao. Ito na. Ano ang koneksyon ng sanggol sa ina habang nasa natutunan? Ano nagtutulong sa kanila? Yung cord. Cord. The cord. Umbilical cord. Pag pinanganak ka na, diluwal ka na ng nanay mo, ano gagawin ng doktor? Puputulin na ngayon yung cord, ibig sabihin, independent ka na sa sarili. Nakadepende ka na sa sarili mo, humihinga ka na sa sarili mo, kakain ka na ng sarili mo, gagalaw ka na ng sarili mo, sapagkat hiwalay ka na sa tiyan ng nanay mo. And that is the cycle of life.